Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Capricorn, we have Unbreakable Love. Sabi dito, this person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Oh, nakaka-touch naman, 'di ba? Na totoong-totoo yung pagmamahal sa ng taong ito, ng person mo. And kaya dahil sa matibay na pagmamahalan ninyong dalawa, walang makakabasag no ng relationship ninyo, walang makakasira sa inyong relationship. Ipaglalaban ninyo kung kinakailangan. So we have stay optimistic, positive thinking, and faith will bring romance into your life. Okay? So stay optimistic. Yun naman talaga ang dapat sa love life man or sa kahit anumang sitwasyon sa buhay natin. Importante na lagi tayong optimistic, positive ano lang tayo, positive mindset lang dapat. And yun, wag mawawala ng pag-asa. Kasi wala namang perfect na journey sa buhay. Walang perfect relationship. Laging nagkakaroon no ng pag-aaway, laging nagkakaroon ng something na hindi na pagkakasunduan. Pero it's not how many times, 'di ba, kayong nag-aaway or how many times or gaano kayo kadami beses na hindi nagkakaintindihan, but it is how, 'di ba, you solve the problem. 'Yun ang mahalaga. At ang resulta nun, 'di ba, na mas lalo, 'di ba, kapag mas mas nag-aaway, mas nare-realize ninyo after 'pag nagkaayos na kayo, mas nare-realize ninyo yung halaga ng bawat isa, 'di ba? Kaya mas lalong lumalakas, mas lalong, nagiging stronger, 'di ba, ang inyong relationship. Separation, time apart from your partner is on the horizon. So, yung separation na 'to, feeling ko this is not separation na as in parang yung, magpapaanal, magdi-divorce, yung gano'n, hindi. It feels like to me na yung separation na 'to is because siguro magkakahiwalay kayo ng trabaho kasi baka dati kayong magkasama sa trabaho. So, maaaring mag-iiba siguro ng career ang isa sa inyo kaya hindi na kayo magiging magkaopisina. Pupuwede rin ang iba sa inyo baka mag-a-abroad yung isa sa inyo kaya, yun magkakahiwalay kayo geographically, yung gano'n ba, 'no? So, yun. Tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, next card ninyo, engagement. Sabi dito, your love life is ascending to a higher level of commitment. So, doon sa mga mag-boyfriend, girlfriend, yan, baka nalalapit na. So, sorpresahin siguro kayo ng inyong person at magpo-propose na. So, congrats sa inyo kasi yung engagement, no, na level ay nandiyan na. So we have finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Kasi maaari doon ito, feeling ko magre-resonate ito doon sa iba sa inyo na kunyari kayo yung lalaki. Kasi parang may pressure siguro sa inyo regarding paghahanda sa kasal, no? Pero kung dito sa Pilipinas, 'di ba, kadalasan ano na 50-50 na yung hatian, 'di ba, sa gastusin sa kasalan. Kaya pupuwede rin na both of you nagkakaroon ng issue ngayon sa finances. Pupuwedeng gano'n kasi 'yun baka nagba-budget kayo, nagkukuwentahan na kayo kung magkano yung magiging gastos, ano yung hatian, mga ganyan, 'no? So, we have heart-to-heart conversations. Honestly, discuss your feelings with each other. Yun ang pinaka-importante din ano, sa relationship na dapat lagi kayong nagkakaroon ng heart-to-heart conversation para kung mayroon mang issue, maliit man o malaki, mapag-uusapan agad, 'di ba? Ma-a-address agad. Kisa
kisang itatago mo, kikimkimin mo. So, ta's dadating na sa puntong ayun, sasabog ka na lang ng bigla, magugulat na lang ang person mo, 'di ba? So, mas magandang kung may issue na pag-uusapan agad, 'no? Sabihin agad, 'di ba? At, ipa tawag dito, ipahayag mo agad, 'no, yung totoo mong nararamdaman, kung ano yung saloobin mo, kung ano yung nararamdaman, ano yung iniisip mo, para ma-address ninyo agad, 'no? Para hindi na lumala at hindi dumating sa puntong punong-puno ka na pala ng galit, ng wisit, ng inis, tapos hindi aware yung person mo na gano'n na pala ang nararamdaman mo, 'di ba? So, tingnan natin, open, honest, communication, 'yun ang kailangan, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. So, we have Queen of Pentacles. Ayan. So, feeling ko ang iba sa inyo dito, magkakaroon din kayo ng pera, no? Maso-solve ninyo 'yan kung ang pera issue dito, no, sa finances and career. Huwag kayong mag-alala because, there is going to be some financial breakthrough na dadating at magkakaroon kayo ng, kaperahan at, matutugunan ninyo kung ano man ang inyong pangangailangan. Matutugunan kung ano man yung financial, hardship or financial difficulty na maaaring pinagdadaanan ninyo, okay? At saka feeling ko dito baka ang iba sa inyo, talagang mapagmahal kayo, maalaga, 'no? Siguro ano kayo, very nurturing, very caring sa person ninyo kaya masuwerte sa inyo, 'di ba, yung person ninyo. So, we have the Nine of Wands, ayan. So, baka ang iba sa inyo nai-stress, 'no, nai-stress na maaari yung kinai-stressan ninyo is yung issue sa pera. 'Di ba? Sana 'wag na ninyong isipin 'yan. Always think positive, 'di ba? Positive mindset lang lagi. Kasi kahit ano man yung problema, alam naman nating lahat na lahat ng problema may solusyon. Kaya 'wag mong problemahin ng bonggang-bongga 'yan. Kundi isipin mo na lang kung papaano ka, 'di ba? Saan ka pa puwedeng kumuha, papaano ang gagawin ninyo para ma-solve ang problema or papaano ang gagawin ninyo para ma-address ninyo kung ano man ang pinoproblema ninyo, 'no? Aside from pera, kung meron kayong ibang issues pa, 'di ba? So, isipin na lang ninyo kung papaano ninyo maso-solve 'yun. Huwag kayong sumuko, walang sukuan, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, ano 'yun, eh, hindi ibig sabihin na may problema kayo, that's the end of it, 'di ba? Kasi pupuwede naman subukan muna solusyonan, subukan subukan munang ayusin, subukan munang, um hanapan ng solusyon or ng way out ang problema, 'di ba? Kasi hindi naman maganda na susuko agad, 'di ba? Hindi pa nga hindi pa nga sinusubukang ayusin, suko agad, 'di ba? Sayang naman ang pinagmulan ninyo, sayang naman ang pundasyon ninyo, gano'n. So, what else? We have the Lovers, ayan. So, pupuwede na ang iba sa inyo dito, may problema pero din ninyo 'yan, 'no, din niyo 'yan katulad ng sabi ko kanina, lahat ng problema may solusyon. So, din ninyo 'yan and, magkakaroon din kayo ng lesson, 'no, may lesson kayong mapupulot diyan, may wisdom kayong mapupulot out of that pag-aaway or out of that, hindi ninyo pagkakaunawaan and then that's going to help you, 'di ba, na mas lalo pang mapatatag, 'no, ang inyong relationship. So, normal lang 'yun. 'Di ba, sa bawat relationship na may pinagdadaanan talagang kasi kahit ano, kahit hindi naman relationship, 'di ba, wala namang smooth na journey, 'no, kahit anong area of life, walang walang perfect journey. Kaya asahan niyo na, 'no, na meron at merong pagkakaroon ng tampuhan, ng pag-aaway, pero ang mahalaga papaano ninyo 'yan hinaharap, papaano ninyo 'yan, sinusolusyunan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.